Start ko na record. Sabihin mo kung magpa-pray ba? Bakit ka muna? Pray ka na. Sige. Let's pray. Lord, Father in heaven, Lord, we thank you, God, tonight. We thank you, Lord, for all the blessing, Panginoon. We praise you, Lord. We honor you. We lift you up. We acknowledge you, Lord, sa lahat na nangyayari sa amin. Lord, we believe in your grace, God. We believe in your mercy. We believe in your forgiveness, Father. And we thank you, Lord. Lord, we honor you, and God, we dedicate to you our lives, our family, Lord, our hearts, our bodies. Lord, we just pray, Lord, na mas maramdaman ka namin at mag-umapaw kami, Lord, sa love mo for us. And thank you, Lord, for every blessing and the abundance, Panginoon, that you are giving us, Panginoon. Lord, may you continue to support us and help us in every way. Lord, may you cleanse our hearts, Lord, patawad, Panginoon. Nakita mo yung mga kasalanan namin at yung mga kasalanan na hindi pa namin nahihingian ng tawad. We pray, Lord, na makita namin na kung alin sa mga kasalanan namin yung hindi kami naging genuine sa repentance or nakalimutan namin hingian ng tawad sa inyo o sa kapwa. And we pray, Lord, na makita namin maungkat, Lord. At kapag na-reveal ko ano yung mga sins na to, tulungan mo kami mag-humble down. Lord, lead us to repentance. We want to acknowledge all our sins, God. Lord, forgive us, Panginoon, sa lahat ng kasalanan namin na hindi namin, na tinake namin lightly, sa lahat ng kasalanan namin na hindi namin sineryoso, sa lahat ng kasalanan namin na nagsorry kami pero hindi deep yung sorry namin, Panginoon. Lord, forgive us, Father. Help us to really and genuinely apologize to you, Father. We thank you, Lord God. Thank you, God. At mga aming dalangin, Lord, be with us sa aming devotion and worship. Maparangalan ka, Panginoon. Cover us with your blood and your grace, Lord Jesus. We lift you high. Amen and amen. Amen. I'm pressing in, my heart so expectant. Jesus, you're waiting for. My faith is still in the midst of your presence. I know you hold all I need. So I open my heart to you. I open up my life to you. Jesus, won't you come in? And I surrender every part of me. And now I'm ready to receive. Jesus, won't you come in? I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard.
I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word. You're always true to your word. So I open my heart to you. I open Open up my my heart to life to you. you. Jesus, Jesus, won't won't you you come come in? in? I'll surrender Surrender every my part heart of to you. me. And And now now I'm I'm ready. ready to receive. Jesus, Jesus, won't won't you you come come in? in? Here in this moment, anything can happen. Miracles Miracles from from heaven heaven, flowing flowing in this this place. place. Everybody welcome Welcome, Jesus, Jesus, King King of of heaven. heaven. The Glory glory of of His His presence presence, filling up filling this this place. place. Here Here in in this this moment, moment, anything anything can can happen. happen. Miracles Miracles from from heaven, heaven, flowing flowing in in this this place. place. Everybody Everybody welcome welcome, Jesus, Jesus, King King of of heaven. heaven. Glory Glory of of His His presence, presence, filling filling up up this this place. place. Here in this This moment, moment, everything can happen. I'm flowing in this this place, and place. everybody Everybody welcome, welcome Jesus, Jesus, King of heaven. Glory of this His place. Oh, oh, open my heart to you. I open up my life. Jesus, Jesus, won't won't you? you come in? I surrender every part of me. And now I'm ready to see Jesus, oh God. Lord, thank you for this evening. Thank you for guiding us and teach us, Panginoon. Thank you for the overflowing worship, Panginoon. Thank you for this word, Panginoon, that in anything can happen, Panginoon, sa amin, sa buhay namin. You're always right there, Panginoon. And you never hold back, Panginoon, to protect us. Thank you, Father, for your unending love, unending mercy. Lord, as we go to our devotion, may you lead us and may the Spirit, may the Holy Spirit lead us. Thank you, Father, for everything you've done to us. Thank you for the love, blessing, the
correcting, Lord, and pruning. Thank you for everything. This is our prayer. May you protect us, our families, our friends, and our leaders and pastors, Panginoon, in our home church. Thank you, Father. May your name be lifted high. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Love. Yes, love. Love. Love, di mo ko naririnig. Love. 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 Hello. Love. Hindi mo ko naririnig. Nawala ka. Dito lang ako. Yung Love. naririnig kanina. Ngayon, narinig mo na ako? Oo. Anong verse tayo? Anong verse tayo, love? Okay. Okay. Ah, choppy ka. Okay, okay. Anong verse, love? In the Ha? Ha? John chapter 10, verse 1 to 6. John chapter 10, verse 1 to 6. John John chapter chapter 10, 10, verse 1 to 6. verse Ako. 1 to 6. Ako. Patayin mo kaya muna yung video mo. At magla- Signal mo yata yung mahina, love. Hindi ako. love. Yes, love. Love. Oh, John 10, 1 to 6. Okay na. wala-wala. Nakakainis. Lapit ka sa may signal. Ah, nandito ako sa simbahan, lalapit ako sa may signal. Oo. Hindi ba yung lalapit sa router? Alam ko, minute na ka. Ano? Hindi ba yung lalapit sa router? Ayan. Sabi dyan, truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in the another way, or by another way, the man is a thief and a robber. But he sheep to him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, leads them out. When he was brought
out all his own. He goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they not follow, but they will flee from him, for they not for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used to them, but they did not understand what he was saying to them. Yan. The Lord is a good shepherd. Right? Sabi dito, sa Tagalog, tandaan ninyo ito. Truly, truly, I say to you, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Natawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawan ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Now, are you here? Did you hear me? Yes. Love? Yes, love. Okay. Ano ba yung makikita natin dito? Ano? First, the true shepherd or the true ang totoong pastol dumadaan sa tamang daanan. The true servant of the Lord was entered the way. Ano? Servant lakad sa katotohanan. Tama. Sabi dito, ayun na. Sabi sa verse 2, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Ayan. Dumadaan sa tamang daan. As a servant of the Lord, many of us are not entering in the right way. Am I right? There's some of Christians and many unbelievers mas gusto dumaan doon sa hindi dapat daanan. Aminin man natin sa hindi, minsan ganito tayo. Halimbawa, pumunta tayo sa bundok. May tamang daanan naman. Pero dahil gusto mong mag-explore, nag-iba ka ng daan at ano nangyari? Ang nangyari is naligaw at hindi natagpuan na muli yung daan. Many of us is ganun. Ano? At sabi dito, sabi doon, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ano? From the word pastol. Ano ba yung pastol? Ano? Love, tuloy mo lang, love. Love. Narinig mo ko? Oo. Nakakainis pa wala-wala. Call na lang tayo pag nawala pa. Ay, nako. Patience. And
Sabi doon, ang shepherd natin is si Lord. He is the right way. Diba? Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one's come to the Father except through Him, no except through me. Sabi doon. So sinasabi din dito, ito yung isang talinhaga na sinasabi ng Panginoon na ang tunay na pastol. Ano? Ang totoong pastol hindi dumadaan sa bakod, tumatalon sa bakod, sa hindi dapat pinagdaraanan. It is a thief and robber. Magnanakaw. Kasi saan ba dumadaan na magnanakaw? Siyempre, sa bintana, sa CR, para lang makatakas. Pero ang tunay na may-ari ng tahanan dumadaan sa tamang pintuan. And secondly, makikita natin dito? Sabi doon, si Lord yung ating shepherd. Secondly, we know the voice of the Lord. We need to we need to tawag dito. Kailangan alam natin na kailangan alam natin yung boses ng Panginoon. Kasi bakit? Kahit si Satan, ginagaya si Lord. Ginagaya niya yung boses ng Panginoon. If tayo ay hindi babad o hindi babasa ng salita ng Panginoon. Kasi si Satan is full of lies, father of lies. Nandito siya para manggulo, mangwasak, pumatay. Pero ang Panginoon na parito para tayo ay hanguin sa dapat alam natin, like mga tupa matalino, if they don't know yung voice, they will flee. Tama. Tumatakbo sila palayo doon sa boses niya. Kasi hindi nila kilala eh. Pero if alam natin yung boses ng Panginoon, okay, ilagay natin sa sarili natin sitwasyon. If we know the voice of the Lord, hindi tayo tatakbo. Bagkus susundan lang natin yung salita na yun o yung boses na yun. If iba yung salita, at iba yung dating sa atin at alam natin na siyempre meron namang gift ang Panginoon na discerning spirit. So, madidiscern natin, Lord, it is not your voice. Hindi ito galing sa'yo. And then, hindi naman sagot ang pagtakbo kung hindi we need to rebuke it. Because we have a power comes from the Lord that He given to us. Binigay sa atin ng Panginoon yung kapangyarihan na yun. At nakakatuwa ang bagay na to na sinasabi. Inilalabas sa kulungan. Kumbaga, hinahiya ang makapaggalagala, hinahayaan ng shepherd yung mga tupa niya na umikot-ikot sa bakuran. Sabi dito, kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Kilala nila ang kanyang tinig. Sana, o hindi sana, kung hindi nawa, mapag-aralan ng napakaraming Kristiyano na if the voice lead them to disobedience, hindi yun galing. Meron kasi sometimes meron sa mga isip natin yung parang bumubulong. Gawin mo nga itong bagay na to. Ito yung pasaya sa'yo. Ito yung bagay na hindi naman alam ng marami tao. If hindi tayo babad at hindi natin alam yung boses ng Panginoon, it will fall to that kind of voice that it will lead to us to attempt first, and all of a sudden we will commit a sin if we don't know the voice of the truth. The voice of the truth is the Lord, and the voice of the lies is Satan. Kumbaga, ang boses ng katotohanan ay marirecognize mo. Kung totoo ba o hindi. If sinasabi
sa kaisipan natin, sometimes meron tayong mga voice na ganito na naririnig. Anak, can you pray for them? Anak, can you pray for your pastor? Bigla na lang ulo pa sa din, mapapaisip ka. Okay, Lord, I will pray. Diba? Kumbaga kilala mo, if sinasabi sa'yo na huwag ka na mag-church, sabihan mo na hindi magandang bagay yung pastor mo, i-gossip mo, di ba? So, hindi yun galing sa Lord. Kasi bakit? Ano yun? Pero yung sabihin halimbawa sa kaisipan natin ng salita ng voice, can you kneel down and pray? Is the Lord. Ano? At very important na bilang mananampalataya at bilang nakilala ang Diyos, dapat alam natin mismo yung boses ng Panginoon. Ano? Dapat alam natin mismo yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. And huwag tayong padalos-dalos o huwag tayong padala doon sa mga boses na mapanlin lang. Kasi doon magaling ang kaaway. Ano? Dapat we need to know the voice of the truth. And the truth will set us free from the temptation of the enemy, from the sin, from the darkness, from the chain of the enemy. The truth will set us free. All right? And that's for today, for our devotion for tonight. Amen, love. Yung tinutukoy ba dito, love, na kaaway, pag nanakaw si Satan? Ang tinutukoy dito na magnanakaw at tulisang si Satan. O false teachers. Ha? Ano? Ang tinutukoy dito na magnanakaw at tulisang si Satan. Si Satan lang. I think, Or false teachers. Maaari ding false teachers. Pero, andali ano natin yung context. Pero siguro natin. si Satan kasi yung John 10:10 na parang nito, di ba? Oo. John. If kasi kung hindi kasi nga mapagmatsyag ang mga Kristiyano sa boses ng tulisan. Ano? 'Di ba sabi nga, mag-ingat kayo. Ano? Meron nga sinabi sa, I think sa Romans yata yan, yung mga sipagbatian kayong mga iglesia ni Cristo. Hindi lang doon natapos yun. Ang iglesia na tinutukoy doon, it's not all about the religion. It's all about the people who worship and glorifies the Lord. And then meron pang kasunod doon Ay, hindi ko lang matandaan. Correct me if I'm wrong. And sabi pa doon, mag-ingat kayo. Ano? Kasi dahil uh, merong mga parang like merong mga lalapit sa inyo na akala niyo yung mga maamong tupa. Yung pala yung mga balat kayo. Ano? Same, I think sinabi ng Panginoon yung talinhaga na yan kasi hindi din maunawaan ng mga disipulo. I think the enemy can corrupt our mind kasi, 'di ba? Doon sa part na dapat nasa Panginoon. Kaya nga kung babad ka sa panalangin, kung babad ka sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, and at the same time, tayo para pagbabasa sa salita ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napansin natin, ang isang shepherd ng tupa, kapag ang tupa ay makulit, ang ginagawa ng shepherd, binabalian ng buto para hindi maging makulit. Ano? Kasi bakit ba naparito ang magnanakaw?
Tinutukoy doon para manira. Mm-mm. Sabi doon, sabi si John 10:10, narito ang kaaway o ang magnanakaw para manira, pumatay. Na sino ba yung mahilig gumawa no? Si Satanas lang naman. Gusto niya masira ang pamilyang Kristiyano. Na kapag mayroong nag-backslide at gusto niya nang patayin, ayaw niya na pabalikin. Ano. Pero if we know the truth o the voice of the truth, ano, we will not fall in in the into kumbaga we will not fall sa temptation na ginagawa ng kaaway sa buhay natin. And that's for tonight. What I'm trying to say. Mm. Love, Hello, love. 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 Narinig mo ako? Narinig mo ko? Oo. Ako, naririnig. Ako, naririnig mo ako? Oh, wala ka. Baka yung audio ko yung may problema. Eto, naririnig mo na ako? Oo. Talaga? Ba yan? Mahal nang binili ko nito. Wag mo tutupiin yung wag mo tutupiin yung, wag mo tutupiin yung cord. Hindi ko naman pinupri. Kaya to. So, try ko ulit. Wala. Kanina malakas. Nawala na naman. Hindi ko alam kung signal yun. Pero ngayon maayos. I don't think. Oo. Tingnan nga natin kung magsasalita ako. Dire-diretso naman, no? Ay, Oo. binabasa ko to, love. Kasi di ba syempre all my life, John 10:10, iniisip ko si Satan yun eh. Mm. Kasi pag inisip mo Satan. Pero na-confuse ako doon sa verse 8. To Mm. John 10:8. Lahat ng dumating bago ako ay magmamagnanakaw daw. Pero hindi nakinig sa kanila ang mga tupa. Oh. Yung verse 5 din, hindi sila nakikinig sa mga strangers, yung mga tupa. Oo. Tapos, may binabasa akong commentary. Mm. Bible commentary. Oo. Kasi karugtong niya yung John 9. So sinasabi ng isa na parang hiniwalay, 'di ba? 'Di ba? Syempre tao lang yung nag-divide ng mga chapter. Karugtong niya yung verse 9 na ang kausap ni Jesus yung mga Pariseo. Mm. So since syempre lahat daw nang dumating kay Jesus mga magnanakaw. So marami to. So iniisip ko, Mm. ano ba to? False Messiah ba yung tinutukoy dito? Pero Maaari. Hindi natin masyado. pag-aaralan ko pa siya. Pero sa tingin ko mukhang ano nga, mga pariseo yung tinutukoy niya dito. Mga teachers na Teachers na hindi. hindi yung shepherd. Mm. Mga mali-maling turo. Mm. Pariseo. Parang false teacher. False prophet. No? Yeah. Kasi bakit kinukurap nila yung ng tao eh. Naniniwala nila. Hmm. Gusto nila masira eh. O ganun. Pray tayo. Sige lang. Lord, we thank you for this wonderful day. For
we've shared your word and we study your word. We're praying to go deeper in your word, Panginoon. Lord, help us to go deeper in your word. May you protect us from the evil one. And ikaw, Panginoon, siyang patuloy na pumatnubay po sa amin, gumabay po sa amin. Ama, maparangalan ka po. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na maitaas at madakil. And Lord, we're praying, Panginoon, sa naghihinder, Panginoon, ng forgive us, O Lord, do sa mga times, Panginoon, na ako'y nagkakasala by financially. Alam ko man o hindi. Lord, forgive me. Forgive me, Lord. Na mag-overflow ang iyong blessings sa akin, sa aking asawa, sa aming mag-asawa, Panginoon, sa aming kabubuhay. Lord, we're praying, Panginoon, na hindi magawa ng kaaway o mapagawa ang kaaway na mahindrances o mahindran, Panginoon, yung blessings na para sa amin. And Lord, we're praying that for your divine protection sa 2023 as we go to the Manila, Panginoon, pagdaan namin sa SCTEX, NLEX, Lord, nilalapit namin sa EXO na magamit namin siya papunta ng Manila. Pag-ingatan mo po kami, gabayan mo po kami, Lord. Bigyan mo hindi umaraw po ng maayos at maayos po kaming makarating sa Pasay, makapasok yung asawa ko sa duty. Ngayon, at the same time, makarating kami ng